So, bilang panimula, ano nga ho ba yung ating pinag-aralan nung nakaraang linggo? Ano nga po ba? Wala po bang nagsulat? Ano? Ano ang? Kailangan natin ng simbahay, no? So doon, nagkaroon ng mga groupings. So, alam nyo na po ba kung saan kayong grupo? So, pag-uusapan po ninyo yan. So, ano bang gagawin sa simbahay? Aside from Bible study, ay ulitin ko lang sa loob ng simbahay, magkakaroon po kayo ng pagtitipon na sama-sama kayo, isasagawa ninyo yung awitan, merong magigitara, tapos panambahan, pagsamba ng merong pagsasatinig at pagsasagawa ng umawit sa awiting espiritual. So, pagtutulungan, pagdadamayan. At pagsasagawa ng mga programa na kung may kapitbahay na merong may sakit o kaya may pinaglalamayan, ay pwede niyong gawing programa na ang kayo ay pumaroon, magpakilala kayo. Tapos, pwede kayong magdaos ng breaking of bread, no? Yung communion. Kasi sa BS, di naman ginagawa yun. So, diyan, sa simbahay, gagawin nyo yan. Kung paano ang mga unang apostol, yung mga apostol at mga unang mananampalataya, at sila'y sama-samang nag-aral sa mga turo ng apostol, nagpira-piraso ng tinapay, at nagtipon at nangalanginan, no? So, i-work out po yan. So, merong pwedeng linggo na maaring wala kayo rito dahil magdaraos kayo ng pisikal na pagtitipon, no? Pero kailangan lang ninyong ipaalam, no? Pwede po yun. So, pwede sa isang bahay, kung sino yung malaki ang bahay, doon kayo magtipon. Physical. Hanggat maaari po ay physical yung pagtitipon. Hanggat maaari, no? Okay? So, yun. Kaya po, atin sanang isagawa ito. Makilahok po tayo dahil ito yung biblical. At para naman magkakakilanlan ng responsibilidad, accountabilidad, ang bawat isa na iyon lang. Tuwing linggo lang sa ganito kasing setup, di mo matuklasan ang iyong kaloob. Iilan lang sa Sunday ministers, iilan lang yan eh. Tapos, hindi mabibigyan ng pagkakataon magsalita ang iba. Hindi kayo pwedeng magtanong sa ganitong setup, no? So, yun. So, from time to time, ay mangungumusta po ako at ang mga elder at sisikapin namin na lahat maikutan, no? Kung ano yung mga kailangan na turo at saka training, no? Okay, so ang ating pong pag-aaralan ngayon ay sa punto rin ng simbahay, yung ginagawa nila sa simbahay. Ito po yung napakahalagang bahagi o kalagayan ng mga mananampalataya nung panahon ng mga apostol na dahil doon sa intellectualism na tinatawag nung panahon ng mga Western, ng mga marurunong, katulad ni na Agustin, yan, ay nangawala yung pagpapahalaga nitong aral na ito. Kaya po mamaya, gusto ko lang po kayong maging matapat, no? Kasi po, ang di pagiging matapat sa ating pong pag-aaral na ito ay baka maiuwi po tayo sa pagsisinungaling, no? Dapat natin tayong magpagpakumbaba sa Diyos. So, anong ibig sabihin ng bautismo sa Banal na Espiritu? Naway sa aral na ito ay maging maliwanag. Mahaba lang ito, pero sisikapin ko pong matapos ng 3:00, no? So, ang ating pong pag-aaralan ay ang kailangan ang Banal na Espiritu. So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kailangan mo ang Banal na Espiritu.
Dahil yun ay pangako ng Diyos. No? So, ang banal na Espiritu ay ipinangako ng Ama at ipinangako rin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So, atin pong tutugay-gayin ang kasaysayan ng mga apostol upang atin pong isagawa ang biblical na pag-iglesia at pag-aalagad at maging sa paglilingkod. No? Matapos ang halos 3 taong pagtuturo at pagsasanay sa kanila, matapos nilang matikman ang kapangyarihang iginawad sa kanila, sabi doon, matapos nilang kapangyarihang iginawad sa kanila ng Panginoon nang sila isugo upang mangaral, magpagaling at magpalayas ng mga masasamang espiritu, sila ay inatasang maghintay. So, marami na silang alam, pero sabi ron, inatasang maghintay sa Jerusalem hanggang sa matanggap nila ang banal na Espiritu. So, may instruction. Ang kapangyarihang nagmumula sa Ama na siyang kakasama sa kanila matapos na bumalik ang Panginoon Hesus sa kalwalhatian. So, ito po ay iniutos sa mga alagad, walang pasubali, sapagkat wala namang ibang sumusunod no sa Panginoon maliban sa kanila. Ito po yung nagpakita sa 500, ang tumugon ay 120. Tama? At kanyang inanyayahan sa Mount Olives yung 11. Bakit 11 na lang? Anong nangyari ang isa? Ng Judas, no? Si Judas, no? At ito mismo ang ginawa ng mga alagad at isinaga rin naman sa mga sumunod na nagsisampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang pangangaral. Pabasa ako sa Lucas. Lucas, Kabanata 24, talata 45 hanggang 49. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kautusan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo, at pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Thank you, Ate Shama. So, ito po yung bago umakyat ang Panginoon, sa Emmaus ay nakipagkita siya doon, no? Naglalakad, tapos pinaliwanag niya patungkol sa kanya. No? At ang propeta, ang mga salmo, ang mga propesiya ay ito'y patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho, ang mga alagad ay kanyang sinabihan na maghintay. No? So dito po sa saling Griego, hindi tayo bihasa rito, pero ipinapaliwanag dito na kung ano ang pangako ng Diyos. No? Ang sabi ron, and behold, I am sending the promise of the Father of me upon you. However, remain in the city, and that you should be clothed from on high power. From the word dynamic, no? Dynamo. Power. At yun po, ang sinasabi rin yun, I am sending, sabi ng Panginoon, I sending you, sending the promise of the Father. So, merong pangako ang Ama, at yun ay isusugo ng Panginoong Hesus sa mga alagad, kaya siya ay pinapaantay. No? At ito po yung kailangan nila hong tanggapin. No? So, ang tanong po natin, so bakit nga ba ipinagkakaloob ang banal na Espiritu? Kasi po, kung paano pinag-antay ng Panginoon ang mga alagad, dapat nating makita na may mahalagang gampanin.
ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi po, tinuruan sila sa loob ng 3 taon, mayroon na silang kakayanan. Alalahanin natin na sila'y sinugo, o dala-dalawa kayo, 72, 70. So, ngayon, natutunan na nila yung magpalayas ng demonyo, bumuhay ng mga patay, magpagaling ng mga may karamdaman, nagpalakad ng mga pilay, ang mga bulag ay nakakita, at natuwa sila. Pero yun po ay ang unang parakleto ang nandito. No? Sinugo sila sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nung siya umakyat sa langit, isinugo niya ang isa pang parakleto upang matupad at may isagawa yung layunin ng Diyos. Kaya po, pag ang isang kapatid sa pananampalataya na sa loob ng iglesia, sinasabi niyang siya ay ligtas, pero ayaw niya nung pangako ng Diyos, masasayang ang benepisyo o kalakasang ibibigay ng Diyos. Dahil may tungkulin tayo. Ang tayo'y maging representante o saksi. Kaya po ang iglesia sa huling panahon, pag hindi naturuan ang maging Great Commission Church, ang bawat isa, ano kaya ang maghihintay sa atin sa panahon ng paghukom? Kaya po may dahilan kung bakit itinatag niya ang kanyang iglesia upang hindi manaig ang Hades. So ang church po ngayon is in an offensive mode. Hindi po siya yung defensive, kundi ang siya ay sumusulong. Kaya pag ang iglesia ay hindi po natutunan ang pag-iibanghelyo, anong naghihintay sa atin? Ay ibinigay ang banal na Espiritu sa layunin na yon. So, una, bakit nga ba ipinagkakaloob? Upang ipagkaloob ang ipinangakong kapangyarihan sa bawat mananampalataya. May pangako. No? So, ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo ng Diyos na ipamuhay sa sariling lakas o sariling talino o sariling kakayahan lamang. Ibinigay niya ang banal na Espiritu upang udyukan o usigin at naitaguyod ng mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo ng Diyos na ipamumuhay sa sariling lakas. May lakas po tayo, may karunungan tayo. Pero pagdating sa espiritual na buhay, kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen? Kasi po, ang pag-iiglesia ay espiritual. Amen? Ang ikaw ay nakilahok at nakipag-isa sa Panginoong Hesus, espiritual po yan. Hindi mo pwedeng sabihin, basta ako, ligtas ako, bahala na kayo. Basta pag-uusapan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at tayo nakilahok sa iglesia, usaping espiritual. Kapag usaping espiritual, kailangan natin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Yan. Kung wala pong nagde-desire sa inyo, at kung kayo ay hindi pa nabautismuhan ng banal na Espiritu, yung mga kaalaman ninyo noon, na ang binabanggit nung araw, na kapag kayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ay kayo ay ligtas na at nasa inyo ng banal na Espiritu. Naway mawala yun yung mga ganong kaisipan. Dahil mismo ang mga alagad ay pinaliwanagan at naunawaan nila ang pangako. Naghintay nga sila eh. Ha? So, ibinigay niya ang banal na Espiritu upang udyukan at itaguyod ang mga mananampalataya sa kanilang pamumuhay. So, meron pong pamumuhay. No? Iyon ay ang itaguyod. Ano yun? Pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Ano ang iyong pamumuhay? Bilang representante sa loob ng tahanan, ng opisina, ng eskwelahan, sa anumang dako, lakalakaran ng buhay, paano na ipamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Maaari kang maging mabait, maaari kang sumusunod, pero kung wala ang banal na Espiritu, hindi kaluluguran ng Diyos ang iyong ginagawa. Darating ang panahon pag tayo ay makaranas ng hagupit, ng kalamidad, ng kahirapan, ng digmaan, ng kagutuman. Dahil sa atin lamang mga pagpapasya at karunungan abilidad ang ginagawa natin, tiyak, ang tayo'y tatalikod sa Diyos.
Kaya nga ibinigay ang banal na Espiritu. So, dinisenyo po ang buhay Kristiyano na power-assisted, no? Hindi independent. Kailangan ng parakleto. Bagamat maaari nating gawin ang buhay at paglilingkod sa sariling lakas at kakayahan, hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa atin. Kaya po sa mga pagtitipon ng mga denominasyon o mga relihiyon, ayon ay gawaing sariling kakayahan, programa, karunungan lamang. Kahit po sa church, pwede yung ating mga ginagawa, yung ating pagba-Bible study, yung ating pong pagtitemple, ang ating pagiging ushering, appointment ka man, mangangaral ka man, kung wala ang banal na Espiritu, walang kabuluhan. Kaya nga ibinigay. Kaya po sana'y bukas tayo na kailangan natin ang banal na Espiritu. Dahil sa ating panahon, hindi na binibigyan ng pagkakataon na ipangaral ang napakahalaga sa Diyos. Sa atin dapat, kung ano yung mahalaga sa Diyos, yun din ang ating pahalagahan. Amen? Paano ngayon magkakaroon ka ng biyayang pagtugon na ikaw ay tayo'y maging kamanggagawa ng Diyos kung ang pagtingin mo sa tao ay pagtingin mo rin, hindi sa pagtingin ng Diyos. Nabanggit ko yan eh. Kailangan lampasan natin at ang makapagbibigay ng gabay at kapangyarihan na gawin ang espiritual na pamumuhay, ang paghayo ay ang banal na Espiritu. Kung wala siya, ang lahat ng ating ginagawa, walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Amen? So, anong sinasabi sa Lucas? So, ito ang nasa likod ng ipinangakong kapangyarihan na dala ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Oh? Sa Lucas, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawa nila, yung binasa natin kanina. So, sabi ron, tandaan ninyo ha, parang sinasabi sa atin, tandaan ninyo na merong pangako ang Diyos. Tandaan ninyo na hindi sa inyong abilidad. Ang sabi niyan, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. So merong isusugo. No? Isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem. Sila tinuruan ng paghayag ng mabuti ng salita ng Diyos. Pero pagdating po roon, kung paano nila gawin ito, ay ang maghintay sila doon sa pangako ng Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem. Kung ating papansinin, sa mahigit 500 marahil na nakita nila at narinig muli ang pangangaral ng Panginoon, ang tumugon lang 120 ang bumalik ng Jerusalem. So kaya po sa atin, sana'y pag ating itinuturo at ating napapakinggan ang layo ng Diyos kung bakit sinugo niya ang banal na Espiritu, sundin din natin. Amen po ba? So kung ikaw ay bautismado na ng banal na Espiritu, kailangan nating pagtibayin. Sanayin lagi. So, ang banal na Espiritu ay para sa lahat. So, ito po ay panahon ng pangangaral ni Pedro kung paano siyang dating pabigla-bigla dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng kanilang maranasan sa Pentecostes, nangaral siya kasama ang 11 alagad. Sabi ron, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig to, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang tanong nila, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yeah. So, yun po ang pagkilos ng banal na Espiritu to convict the sinner, ang mga makasalanan. At yun yung trabaho niya, di ba? At ang sagot ni Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran yung mga kasalanan. So po, yung kaloob doon sa mabuting balita, ang gagawin po ng isang inuudyokan ng banal na Espiritu ay ang pagsisihan, talikuran, alin? Mga kasalanan. Ano pa ang susunod dyan? At magpabautismo. Kaya po hindi pwedeng ihiwalay ang pagtuturo na ang bautismo sa tubig, kailangan kasama po yan. Kailangan pong
isama sa pangangaral dahil ang bautismo ay resibo. Resibo mo sa Diyos na ako ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Na ikaw ay pag-aari na ng Diyos. So yun, bautismo napakahalaga. At doon makikita natin na walang kapatawaran upang kayo patawarin kung hindi naroon ang biyaya ng Diyos, habag niya, ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbabautismo sa tubig. So paano ngayon yun, yung ayaw magpabautismo? Paano sila ngayon mapapatawad at dinideklara ng Diyos na sila ay kanyang anak at binibigyan ng karapatan? Yung resibo, ipapakita yung bautismo sa tubig. Pag wala hong bautismo, ano ka? Hindi ka binibigyan ng karapatan dahil kailangan ang resibo ipakita mo kung ano ka sa harap ng Diyos. Tapos, ang sabi diyan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Ang mali dyan sa translation dyan, tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu Santo. Hindi ang kaloob ng, kundi ang kaloob na Espiritu Santo. So, kaya po sa mga nagtuturo, ay kung babasahin natin, tanggapin ninyo ang kaloob ng, parang ang ng, yung Espiritu ang agent. No? Ang pangako, tanggapin ninyo ang kaloob na banal na mismo ang parakleto. Yun yung tatanggapin. Dahil ito ay pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Ang iba sabi nila, mga tatawagin pala ng Panginoong Diyos ang maliligtas Ang tatawagin ay yung mga taong tumugon. Kasi lahat gusto niyang maligtas kundi yung tumugon ay kanya ngayong inaasahan na gawin ang pagiging saksi at tanggapin ang kanyang pangako, ang banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu ay para sa lahat. At dito po makikita natin na sa Pentecostes ng kanilang paghihintay, sabi niya, magantay kayo doon sa Jerusalem, umakyat sila doon sa isang silid. Tapos sabi ron, habang sila ay umaawit ng pagsamba, sabi ron, wala ano may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin na puno nito ang bahay, na puno, no? May nakita silang parang dilang apoy, parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. So kung 120 yan, may nakita silang dumapo na parang dilang apoy. No? At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. So, natanggap ba nila ang pangako? Dahil naghintay sila. Kung hindi sila naghintay at sumunod, paano nila matatanggap yung pangako na yun? Kaya po sa atin, ang isang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ang nais ng Diyos, tanggapin yung pangako na yun. Kaya nga po ang mga apostol, sila ay sinani ng Panginoon, kailangan nila sundin kung ano yung pinangako na yun. At yun nga yung banal na Espiritu. At ang ebidensya nito, ano yon? At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. So ano ba yung ebidensya ng sila'y napuspos ng banal na Espiritu? Ay yung nakikita natin mamaya, yung pagsasalita sa iba't ibang wika. So ang banal na Espiritu ay para sa bawat mananampalataya. Siya ay pinagkaloob para sa lahat ng tutugon. Sa lahat ng tutugon, ha? So, tutugon. So, babalik loob. Yung pagtugon sa Diyos, hindi dahil mangre-relihiyong ka, kundi tutugon kang magbalik loob. Dahil may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, para sa lahat na nais ipamuhay ang bagong buhay sa Panginoon, siya para sa lahat ng Kristiyano, sa mga malalakas at mahina, sa mga maalam na at sa mga hindi pa, sa mga matatanda at mga bata, mga matatag na at mga bago pa,
mga babae at lalaki para sa lahat ng tatawagin at susunod sa Panginoong Yesus. So hindi po exclusive na para lang kay pastor, para lang kay elder, hindi po sa lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. At kapag mayroong hindi nakatanggap, alam niyo po ba ang ginagawa? So dapat buhay kahit bawat isa sa atin kung tayo po ay naghumahayo, dapat buhay katulad ng ginagawa ng mga apostol. Dahil pinahalagahan talaga nila yung banal na Espiritu. Pansinin natin. So nung mabalitaan ng mga apostol ng ginawa ni Felipe nang siya'y nangaral sa Samaria, tama? So anong ginawa nila? Sinugo nila roon sina Pedro at Juan ng mga elder. Punta kayo roon dahil maaaring ang impression ng banal na Espiritu. Si Felipe ay hindi niya ipinangaral yon. Puntahan ninyo. So agaran po, nung mabalitaan nila, sinugo nila si Pedro at Juan. Pagdating doon, sabi ron, sa Samaria, pinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din. Bakit din? Mga tisoy itong Samaritano, kung mapapansin nun, si John, nung ayaw silang papasukin sa Samaria, sabi niya, Panginoon, kung gusto mo, padala ka ng legions, tupukin ang lahat ng mga ito. Pero ngayon, sabi ron, sabi ng dalawa, tumanggap din ng Espiritu Santo. Ino-open na ngayon, dati silang ayaw nilang gawin, sabi ron, tumanggap din. O kung ano yung naranasan nila, yun din ang naranasan ng mga Samaritano. Ang sabi po ng mga cessationist, ay hindi na mangyayari yun sa ating panahon dahil tapos nang gawain ang Espiritu Santo. Hindi po. Merong iglesia na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Kailangang abutin ng lahat ng tao, mapahayagan ito. Kaya kailangan ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. So sila ay pinangaralan ni Felipe ng pagsisisi, nabautismuhan sila. So anong kulang? Kapuspusan ng banal na Espiritu na tumanggap din, sabi ron. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So, namangha. Kasi ang tingin nila sa Samaria, mga tisoy. Inopen na ngayon. Kasi may makikita pa tayo, isa pa. No? Ang mga ayaw maniwala, at kapag ipinagkakait ito ng iba, panahon ng si Pedro ay sa pangitain, ayaw niya ng marumi, tapos ay merong pupunta rito, pupunta ka kay Cornelio. Yun. Pumunta si Pedro kay Cornelio. Habang nagsasalita si Pedro, nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Bumaba. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro. Kasi ayaw nilang makihalubilo sa mga hintil. Ang tingin kasi nila, guyim o marumi, no? Pero dahil nga doon sa biyaya ng Diyos, utos ng Panginoon, so namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni, sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din. Kanino? Sa mga hintil. Kasi sa kanila noong araw, ang tingin nila exclusive sa kanila. Nung makita doon sa Maria at ngayon kay Cornelio na isang Roman citizen at ang mga kasama nito, narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika. So anong manifestation nung tumanggap sila? Sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. At ano pang ebidensya? Ang sila ay nagpupuri sa Diyos. So kung ikaw, kapatid, ay sa akala mo ay ligtas ka na at nakukontento ka na lang ng dadalo at wala kang pagnanais na tanggapin ang banal na Espiritong pinangako, sayang. Parang ganito yan
sa pagtanda mo na hindi pinaliwanag sa iyo na ikaw pala ay kamag-anak at pinagkakaluban ng kayamanan ni Rockefeller, yung oil magnate sa Amerika. Ano ang isipin mo na lang kung para sa iyo hindi napupunta sa iyo? Sayang. Sayang. Kasi yun yung pagkakataon. Alalahanin natin ang tayo harap sa Diyos at may talento o talinong ibinigay ang Diyos. At yun ay pagyayamanin. At kung hindi, nating gagawin yon, anong naghihintay? Kaya, ang sabi ng iba, hindi, ligtas naman eh. Dito lang yon. Paano kung pagdating doon? Kasi meron pong dapat sa'yo, hindi napunta sa'yo. O, ngayon, pagdating sa 1 Corinthians 3, binabanggit yan. So ngayon, sabi din naman ng mga kasama ni Pedro, tulad natin. Kasanayan ng mga Hudyo, ngayon, nangyari sa mga Hintil, sila'y pinagkauluban din ng Espiritu Santo. O ngayon, ang tanong nila, ano na ba ang gagawin natin? Akala natin, tayo lang ay pupunta rito, pero akala natin, para lang sa atin yun. Isa na rin ay gusto ng Diyos na mapuspos, na tanggapin yung pangako, ang banal na Espiritu. Kaya po sabi ng mga kasama ni Pedro, sino pa ang makapagbabawal na bautismohan sila sa tubig? Wala silang plano eh. Para sa kanila, tumugon. Sa Diyos, na gawin yung pangangaral, wala silang kamalay-malay. Ayaw nga nilang bautismohan sa tubig eh. Pero nung makita nila na katulad nila, sila din, at tayo tulad natin, ay pinagkaloob din ang Espiritu Santo. So para ba sa lahat? Amen. Kaya ang kanila hong tugon, sino ang makapagbabawal na bautismohan sila sa tubig? Gayong ang Diyos mismo ang naghayag sa kanila ng pangako na yon na sila rin ay tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya nga ho, at iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo, pagkatapos siniling kay Pedro na manatili pa ron ng ilang araw. So yung kapuspusan ng banal na Espiritu, ang kanyang layunin, makarinig ng aral muli ng salita ng Diyos, at ito yung kanyang pinag-aaksayahan ng panahon. Ang Holy Spirit ay kanyang naranasan, sasalita siya sa iba't ibang wika, nagpupuri siya sa Diyos. So, nawawala po yung mga bagay na mag-iisip ka na makapagpapabigbigay ng ligaya sa iyo. Alam niyo po tayo, kung hindi tayo aware sa kailangan natin ng banal na Espiritu, tayo bilang nasa lamampa, maaari tayong maagaw ng kalakaran nito. Kapag ikaw ay nagbukas ng social media, di mo na mamalayan ang 1 oras, nagiging 2 oras, 3 oras. At nagiging mapurol ka na doon sa usig ng banal na Espiritu. Kaya po maganda sa umaga pa lang, desire na ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So para saan ang kapangyarihan? So ang kapangyarihan po, makikita natin dyan ng maging saksi. Kaya ang sabi niya, huwag kayong umalis, sa halip, hintayin ninyo. Alin? Ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Paano sila? Kung paano sila nabautismohan sa tubig ni Juan, babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So kailangan nilang makinig at tumugon at mapasa kanila yung pangako ng Diyos. Kaya sabi ron, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Bakit kailangan tanggapin ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu? Sa anong dahilan? Anong layunin ng Diyos? Upang magiging mga saksi. Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kung sa atin, yung focal point, sa inyong bahay, sa inyong kamag-anak, sa inyong mga kapitbahayan, at sa lahat ng mga taong nakakalubilo mo.
Kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu. Hindi lang pagiging saksi, kundi yung bilang representante, makikita natin diyan sa Roma. So, sabi rin ni Pablo, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. So, anya, hindi na dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Bakit? Kung mamumuhay ka sa makalaman, anong mangyari sa iyo? Mamamatay kayo. Mamamatay. Eternal separation. Ngunit kung pinapatay ninyo, alin ang pinapatay? Anong kailangan kung pinapatay ng ano? Alin? Ang likas na hilig ng laman, sino lang ang makapagpapatay noon? Sabi ron, kung pinapatay niyo sa pamagitan ng Espiritu. Paano ngayon kung sinasabi nating ligtas pero ang ating buhay sa araw-araw, namumuhay tayo sa laman? Anong mangyayari kung namumuhay sa laman? Mamamatay tayo. Kaya po, say ba? Paano magiging congruent ang buhay mo? Sasabi mo natin gusto ko sa buhay na walang hanggan. Ang buhay dito sa lupa ay hindi congruent o hindi lapat doon sa pamumuhay sa Espiritu. Kaya nga nandito ang Espiritu para makapamuhay tayong lapat sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya po napakahalaga. So ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya po pagsasabi, hindi, ligtas po ako. Napakapanganib na deklarasyon yan. Kailangan ipakita yan sa kanyang buhay kung paano siya namumuhay sa Espiritu. Mamaya, makita natin. Ano pang sinasabi dito ni Pablo? Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. So kung walang Espiritu, tinanggap, paano madideklarang ikay anak ng Diyos? Kaya sabi yun, nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So makikita natin yung nais ni Pablo na ano ang pamumuhay mo ngayon? Namumuhay ka ba sa Espiritu o namumuhay ka sa laman? Paano ka ngayon makakatawag sa Ama, Ama ko, kung hindi ka nabubuhay sa Espiritu? Kaya kung halimbawa tayo ay hindi namumuhay sa Espiritu, isa lang naman ang pinapanigan nun, namumuhay sa laman. Ang namumuhay sa laman ay mamamatay. Ang nabubuhay sa Espiritu ay mabubuhay magpakailanman. Ba? So at yamang mga anak tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, meron bang tiisin ang mga Kristiyano? Amen. Mamamasyal ka na lang, hindi mo gagawin para sa Diyos. A-attend ka ng Bible study. May nagyayaya sa iyo manood sa NMAX, ano ba yan? XMAX ba yan? IMAX. Hindi mo pinatulan dahil may Bible study. Ang Diablo, gumagawa ng lahat ng paraan. Huwag kaya ko attend. Attend kaya ko. Diba? Attend kaya ko. Pag hindi ako attend, ano kaya magandang excuse? Napamanipula tayo, ano? So kapangyarihan upang mamuhay sa Espiritu, ito. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Ang problema dyan, yung ginawa lang siyang patnubay. Tingnan natin. At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So sapagkat ang mga nasa ng laman, ibig sabihin, ang ating kalikasan, na magamat malaya na tayo sa kasalanan, pero dahil tayo ay nasa punto pa ng tayo nasa lupa pa, kaya nga nagkakasakit tayo eh. Dahil ang laman na ito ay corrupted ng kasalanan. Pero hindi na alipin ng kasalanan. Laban sa kalooban ng Espiritu. Ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. So paano mapagwawagian yung laman, gawain ng laman na ang hantong ay kamatayan? Isa lang solusyon, mamuhay sa Espiritu. At kung di tayo namumuhay sa Espiritu, anong naghihintay sa atin?
Kaya po dapat tayo magsuri. Kung tayo nga ba ay namumuhay sa Espiritu o namumuhay sa laman. Tayo po ang makakapagkasagot yan. So sabi ron, laging naglalaban ang dalang ito kaya hindi nyo magawa ang nais nyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So yan, makikita natin, sabi dyan, I say now, by the Spirit walk, pneumatiko. So, kailangan ang banal na Espiritu, hindi lang siya patnubay, kundi I say now, by Spirit. Mamuhay sa Espiritu, binya and the desire of the flesh, no, not you should gratify. So, sino yon? So, hindi mo kaya. At kailangan ng banal na Espiritu. Ang siyang nasa tabi. Amen? Okay, so ano pa? Ang kapangyarihan pang mamuhay sa Espiritu, sinasabi sa Galatia rin, hindi may kakailang mga hilig ng laman. So ngayon, mapasusuri mo. Nabubuhay ba ako sa Diyos o sa laman? Kung ang desire natin ang para lang sa ating mga sarili, hindi para sa Diyos, namumuhay ka sa laman. Halimbawa, ang desire mo para lang sa iyong pamilya at nawawala ka na doon sa pagpapahalaga o prioridad ng Diyos, namumuhay ka sa laman. Kasi pag-aari na tayo ng Diyos. Amen? May kalayaan tayo, may will tayo, at ang kapangyarihan na yun, kailangan isuko sa Diyos. So kaya nga tayo, ang mga pangarap natin, ang ating mga gustuhin sa buhay, ibangga sa salita ng Diyos. Kasi, halimbawa, wala kang panahon sa Bible study, sa pag-aaral o pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero may panahon ka sa Facebook. May panahon ka sa YouTube, Instagram. Tama? Di naman dapat kung i-follow up, ano bang ginagawa mo? Tayo mismo. At doon napipigati ang banal na Espiritu. Kasi masyado hong hayagan ang ginagawa ng laman. Kung papansin niyo, pakikiapid, kahalayan. Lalo na sa ating panahon, no? Kahalayan. Kalaswaan. Yan. Pagsamba sa Diyos. Diyosan, pagkukulang, pagkaput sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at pagkasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkakainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Bakit? Babala dahil ang mga nabanggit ni Pablo ay hindi pwede na sila ay magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya po tayo magsaliksik. Kung sa mga nabanggit, andito po ba ang pangagawa ng laman? May solusyon. Lumapit sa Diyos, magsisi at tanggapin ang banal na Espiritu. Ano pa? Subalit ang bunga ng Espiritu, o sino ang ayaw sa pag-ibig? Ito po yung hinahanap ng tao, na hinahanap niya sa pamamagitan ng kayamanan, kasikatan, pangarap na abutin. Ito, mga kapatid. Sinisiro ba tayo ng Panginoon sa araw-araw? Hindi ba tayo nakakaramdam ng pagpapasalamat sa araw-araw? Nakakainom ka ng tubig, nakakahinga ka ng hangin. Meron kang shelter, meron kang magulang. Tapos pagkain lang ipagpapalit natin ng Diyos. Pangit naman yung wala kang pagkain, sasabihin mo mag-fasting na lang tayo. Di ba? Manalangin. Kasi sabi ng Biblia, hindi pa naman natin hinihingi, alam na ng Diyos, kaya lang hingiin. Kasi prayer is dependence in God. Diba? So, ano ba yan? Sino ang ayaw sa pag-ibig? Sino ang ayaw sa kagalakan? Sino ang ayaw sa kapayapaan, katyagang, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili? Lahat ng tao ay gusto yan. At sinong makapagbibigay lang dyan? Ang Diyos. Paano? Ang bunga ng Espiritu. Okay? At pinatay na ng mga nakipag-isa. O, pansinin niyo yung binanggit ni Pablo sa mga taga-Galasya, sabi niya, at pinatay na. Sino ang papatay? Ang Diyos ba o yung taong nakipag-isa? Hindi na yung sasabihin mo, O Diyos, kung ayaw mo akong magkasala, huwag mo po akong dalhin sa pagkakasala.
O Diyos, huwag sana akong magkasala laban sa iyo. Nandito sa akin yung tukso, anong gagawin ko? Ang gagawa ng solusyon ay ginawa na ng Diyos. Ang sa atin, patayin mo. At sabi ron, pinatay na. O, pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Kaninong pagpapasya yon? Kaya po, ang makakatulong ng sa atin mga kapatid, sa araw-araw, bago magbukang liwayway, o bago ka gumawa ng mga anumang bagay, masala lahat ng karumihan, ng mga kaalalahanin, ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Kagalakan, pag-ibig, kahinahunan, katyagaan, kabaitan. At yun ang pinagtataka ng iba kung bakit sa kabila ng kahirapan, ng mga kalungkutan, natututo tayong may ngiti sa ating mga labi, may kagalakan. Alam niyo po ba na bilang representante ng Diyos, hindi ka man masalita, basta't ikay namumuhay sa kapuspusan ng Espiritu Santo, nababanaag nila ang kabanalan ng Diyos. Kahit di ka magsalita. At nung bumaba si Moises, nakita nila yung glow, yung nagniningning. Dahil sa presensya ka ng Diyos. Nung si Moises umalis sa tent of meeting, hindi nila makita ng harapan si Moises. Ikaw na lang makipag-usap sa kanya. Dahil ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay naroon. So yun yung dahilan kung bakit first and foremost, unahin ang Diyos. Ang problema sa atin, hindi natin sinasanay na unahin ang Diyos. Paggising sa umaga, kailangan ang gising mo, prioridad ng Diyos, hindi yung ano pa mang bagay. Ito, mga kapatid, pag gising mo sa umagang, iniisip mo trabaho, iniisip mo pagkain, iniisip mo yung problema mo, baguhin mo. Isipin mo ang banal na Espiritu, parakleto na nasa tabi mo. Umawit ka ng pagsamba at ang ikaw sing in the Spirit. Kasi tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sabi ron, pinatay na kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. O sino ang nagbibigay buhay? Espiritu. Siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Pagpapasya. Kailangan yung will ko, isuko ko sa Diyos. Yun lang ang hindi pinakialaman ng Diyos eh. Yung kapangyarihan ko kung mamili, susunod o hindi. Kapag mayroon tayong banal na Espiritu, pagpapasyahan pa rin natin kung susunod o hindi. Pero ibinigay yon para magkaroon tayo ng lakas, karunungan at kalaman na nagmumula sa Kanya. Huwag na tayong maging palalaw, huwag na nating galitin ng isa't isa, at huwag na rin na tayong mag-iinggitan. Bakit? Ang bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So, ano pa ba ang hahanapin mo? Ariyan, siyam na bunga, hindi lang yung isa. Sabi ng iba, may bunga ang Espiritu, magkakaroon ka ng kagalakan. Lahat nga yan isang bunga lang yan. Kaloob ng Espiritu Santo. So, pangalawa, bakit nga pinagkakaloob ang banal na Espiritu? Upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang kaligtasan. So, ang lahat ng mga nagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito ay pinapatibayan ng Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pabasa ako, ulit. Efeso, Kabanata 1, talata 13 hanggang 14. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So, anong sabi dyan ni Pablo sa tawagang Efeso?
So, kayo bayanan ng Diyos. Natapos ninyong marinig ang salitaan niya. Ano yon? Yung magandang balita. So, kung tayo ay nakarinig ng mabuting balita, ang dulot ng kaligtasan. Hindi lang natatapos ng ikaw ay tumanggap ang tanalig, kaligtasan. Kundi ang layo ng Diyos na ibigay ang ipagkaloob ang Espiritu Santo bilang tatak. O parang kung ikaw ay nagmay-ari ng isang bagay, meron kang katibayan. No? Kung ikaw ay bumili ng isang gamit, may katibayan para sa iyo to. Sa iyo yan. Pag-aari mo. So, ang ibig sabihin din nito kung paano sa mga rancho, sa rancho namin, wala po kaming ganon. So, di ba, ang mga alaga nilang hayop, baka, tinatatakan yan. Katibayan ng pag-aari niya. So, ang ginawa rin ng Diyos, ang katibayan niya, dahil ang tinanggap natin yon, yung banal na Espiritu, pag-aari na tayo, tinatakan. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangan asamin, tanggapin ang kanyang pangako. Kasi ang tinuturo ng mga kanluranin, once you receive Jesus Christ, your Lord and Savior, the Holy Spirit is in you. Tinatakan ka na, ito yung ginagamit nilang talata. Si Pablo, ang kausap niya, alam niyang mga puspos sila. Nabautismohan sila ng banal na Espiritu. Kaya ipinagkaloob ang Espiritu. At yon, ang ibig sabihin doon, tinatakan ka. Hindi ibig sabihin, So, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos. So, pag tiningnan tayo ng Diyos, para sa tiyak na kaligtasan, yan, pag-aari tayo ng Diyos, nasa iyo ang kanyang pangako na ibinigay, ang banal na Espiritu. Amen? At yun po yung tatak. Yun. Kaya sabi ron, makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Ibig sabihin, pwedeng mawala. Makamtan ang lubos na kaligtasan. So purihin natin ang kanyang kalwalhatian. Isa pa, basahin na lang natin yung 15 at 16. Ate Siyama. Roma 8:15 to 16. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya, nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Thank you, Ate Siyama. So makikita natin na doon sa ating binasa na, so ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kung tayo mga anak ng Diyos, ibig sabihin, ang tayo ay merong pangako at yun yung banal na Espiritu na kung saan ay gawin tayong kanyang mga anak na hindi alipin ng takot. Amen? Natatakot ka ba, kapatid, sa estado ng buhay mo? Natatakot ka ba na sa mga nangyayari sa paligid, sa iyong mga kabiguan? Nagkakaroon ka ng anxiety, depression? Yan ba yung kaloob ng Diyos? Yan ba yung nais ng Diyos? Ano tayo magulo ang buhay natin? Bilang pamilya, bilang nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang sabi niya, makakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Dahil hindi nagpapabaya ang Diyos. Amen? Noong araw, ang tayo nananalangin, ang sabi lang natin, Our Father who art in heaven, walang dating. Pero ngayon, pag nagsabi ka ng Ama, Ama ko. At ito ay nakakarating sa langit sapagkat ikaw ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos na hindi dapat umiral ang takot pagkat ang Espiritu ng Diyos ang lumuluhog sa atin nang di natin masambit ang siya ang sa atin ay nagbibigay ng kumpiyansa. Nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya nagpapatotoo ang Espiritu ng Diyos sa ating mga Espiritu. Tayo nga ay mga anak ng Diyos. So, ano yung gawain ng anak ng Diyos na nasa lupa upang ang Ama
ay matawag mong Ama at magiging kapakipakinabang ang buhay natin dito. Kaya po hindi tayo pinabayaan ng Diyos kahit tayo nasa lupa sa anumang kalagayan ng buhay, isinugo ang pangalawang patnubay para tayo makapamuhay ng may katagumpayan. Hindi po sapat ang kaligtasang ginawa ng Panginoon Jesus. Pero para yung ginawa ng Panginoong Jesus at upang mapangalagaan tayo ang ating mga sarili, isinugo niya ang banal na Espiritu na kailangan lamang tanggapin at mamuhay para sa Kanya. So, panghuli, bakit nga ba ipinagkakalob ang banal na Espiritu? Upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. So, merong siyang itinatag at yun yung iglesia na kanyang paghaharian at ang parakleto. Pangalawa ay nasa bawat isang nakipag-isa sa Panginoon. So ang lahat ng mga nananampalataya ay ninanais ng Diyos na maging bahagi ng kanyang ginagawa, hindi lamang sa daigdig na ito, kundi lalong higit sa iglesia. Sila inaatasang magmahalan at maglingkuran sa isa't isa. Itong patunay na sila nga ay mga alagad ng Panginoon Jesus. So, mapapasin niya natin. Kung kaligtasan lang naman ang gusto ng Diyos sa atin, nung the moment we receive Him and we confess and we repent, pabautismo tayo, sana kinuha na tayo ni Lord. Kung kaligtasan lang naman ang gusto natin. At yun ang gusto ng Diyos. Hindi lang naman kaligtasan ang gusto ng Diyos eh. Tayo ay maging kamanggagawa niya. Yung kapatid mo, magulang mo, anak mo, tiyahin mo, lola mo, ang sila rin ay maging mga anak ng Diyos. Sa pamagitan natin bilang mga nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaya dahil dito ay pinagkakaloban ng Panginoon ang bawat isa ng tanging kaloob. At bukod dito, ibinigay pa ang mga taong pinagkaloban din upang tulungan silang lumago, upang maitulad sila sa Panginoong Yesus. So ano ang mga kaloob? Ito, ang bawat isa ay nakatanggap ng tanging kaloob, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bigat, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang ibig sabihin niya? Bumaba muna siya sa makalalimang bahagi ng lupa. So, nung araw, ang ating pong pagkaunawa, ang siya bumaba doon sa Abraham's bosom at inakyat niya yung mga sina Abraham, David, patungong langit. Hindi pa lang ibig sabihin nun. So, ang kailalimang lupa, mali ang salin, kundi dito sa lupa ang ibig sabihin doon. So, ang bumaba ay siya rin namang umakyat at ang sabi doon sa verse 11, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, propeta, evangelista, ibay, pastor at guro, yung fivefold ministry. Anong dahilan bakit binigay niya yung 5? Kasi sabi niya, ang ginawa ng Diyos yon upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. So sino ang maglilingkod? Ilan lang ba? Ilan lang? Lahat. Lahat. Kaya po kung halimbawa, ikay nasa loob ng iglesia, ayaw mong makilahok sa mga pagsasanay, ibig sabihin lang noon, sumusuway ka. Kasi ang layo ng Diyos, nagbigay siya ng fivefold para ihanda, sanayin sa paglilingkod sa Kanya. Bakit mahalagang magsanay at ihanda ang bawat isa? Kasi may pakay ang Diyos. Patibayin ang katawan ni Kristo ang iglesia. Bakit? Kung hindi magiging matibay ang iglesia, baka hindi dumating sa tamang pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Kaya hinuhubog tayo ng Diyos, sabi niyon, maging ating pagkatao sa ating pagiging ganap. So walang maturity ng labas sa iglesia. Kasi merong binigay na 5, apostol, propeta, evangelista, guro, pastor at guro. Yan. Inilagay ng Diyos. So kung hindi nakikipag-isa sa mga pagsasanay, may kulang. Binigay yun ng Diyos. Kaya po sa darating na October 29, yung mga natapos ng M2 at ang magre-refresh ng BS Leading, gawin po natin yun. So, okay? Kaya sabi ron, the regions, ang mali lang dito, sabi nga po doon, yung test, wala na dapat yung off. Yun.
He descended into the lower regions, the earth, yung lupa, hindi yung kailaliman ng lupa. Okay, so kasama ang mga pneumatikon. Ano ba yung mga pneumatikon? Yung kaloob ng Espiritu Santo sa iglesia. Sabi ron, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang Espiritu. So, merong kaloob ang banal na Espiritu. At yun yung tutuklasin. At yun ay natutuklasan sa pamamagitan ng pakikilahok, lalo na sa simbahay. No? So, yun yung mahalaga sapagkat ito ay biblical na paghahanap, pagtuklas ng kaloob ng Diyos. Kasi yung potential mo, mailalabas mo sa ilan. Sa karamihan, di mo na kailangan, mawawalan ka ng interest dahil meron nang nailagay. Pero kung small gathering lang yan, group, magagawa mong tuklasin yon. Dahil ikaw ay natututong sumagot, natututong makilahok, natututong makipagkilala. Di po ba? So, kayo, tanungin ko po kayo, kilala niyo po ba ang lahat? Ang mga pangalan lang, maaari. Pero yung buong pagkatao, hindi natin kilala. Sa simbahay, yun ay kitang-kita, no? So, di ko na ipakita yun. So, ang mga karisma to na binabanggit dyan, ay kung paano tinawag ng Panginoon Jesus sa kanyang katawan, ang iglesia, ay may kabahagi at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, isang katawan, ng iglesia, bawat isa ay bahagi. So, huwag niyo hong isumulin ang sarili niyo na kayo lang dahil matatalino kayo. Hindi ho, kilala ka ng Diyos kung bakit kayo nilagay rito. Kapag hindi mo gawin ang isang bagay na pinagagawa ng Diyos, pagsasanay, parang sinasabi mo sa Diyos, inutil ka. Di ho, binago na tayo ng Diyos eh. Inilalok niya tayo dahil alam niya na may kapasidad tayo at alam na kilala tayo ng Diyos na magagawa natin yun. Amin po ba? Kaya po nasasayang ang pamamalagi kung hindi sa gawa. At yun, sabi ron kung paano nagmanifest ang karismaton, ang binigay ng Espiritu ng Diyos. So, ang lahat ng iyon na pangyayari. Halimbawa, nagkakaroon ng himala, nagpapagaling na may sakit, nagiging katuwang, tagapangasiwa, at nagsasalita sa iba't ibang wika. Ito po ay sa panahon ng pagtitipon. Mayroon ng personal na pagtitipon na ay ikaw mag-isa, nagsasalita ka sa iba't ibang wika. Kasi binabanggit sa unang Korinto 14, ito ay pakikipag-usap sa Diyos na tanging ang Espiritu lang ang nakakaalam. Kahit ikaw hindi mo alam. No? So yun, ibinigay ng Diyos ang mga 5 na yon upang turuan ang mga nasa loob ng iglesia. No? Kaya buong sikap niyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Kaya kung ikaw ay churchgoer lang, sasayang lang ang panahon. No? So, kasama ang mga karismaton, gamitin mo sa paglilingkod ang kalakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay sa'y papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Gamitin mo. Gamitin mo ako. So, alam niyo po yung ang mga awit na gamitin mo ako, mukhang mali eh. Yung gamitin mo ako, binigay na nga niya. Pagpapasyan mo ang sarili mo, ay ipagamit. No? Kaya yung mga awit na, use me, break me, mold me, bakit? Ginawa na ng Panginoon yun. Pagpapasyan mo lang na maglingkod sa Diyos. Amen? So yun. O gamitin mo, pagpapasya na yon, paglilingkod, ang lakas ng loob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay sa ipapurihan. Ha? So, sino ang pinangako ang tatanggap sa kaloob ng banal na Espiritu? Ayan, yung mga taong, naunawaan nila ang pagsisisi, pagbabautismo, at tatanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. Dahil bakit? Hindi lang sa mga apostol, kundi ito ay pangako kanino? Pangako ay para sa inyo, binanggit niya sa inyo, mga nandito ngayon, sa inyong mga anak, ang mga next generation, at sa lahat ng nasa malayo. So, hindi exclusive lang sa iglesia, kundi ang mga nasa labas, dalhin sila muli sa kadiliwanagan at kaharian ng Diyos. So, ang lahat ng mga unang alagad, at ito po ay sa Pentecostes, nabasa na natin kanila, ang silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika. Mga taga-Samaria, diba, nung napag-aralan natin na pinatong ni Pedro at Juan,
Dahil ang natanggap lang nila ay bautismo sa tubig, so aragaran, gumawa ng pawaraan ng mga apostol, pinapunta si Pedro upang tanggapin ang Espiritu Santo. Maging sa sambahayan ni Kristo, di ba? Nabasa na rin natin kanina, at sila rin pinagkalooban din ng Espiritu Santo. So, mayroon bang hadlang para hindi natin matanggap ang Espiritu Santo? Meron. Yung pagmamarunong, pagmamatigas, pagmamalaki, kasalanan at walang kapakumbabaan. Kaya hindi natatanggap ng iba. Sa Gawa 19, ganun din si Pablo. Nung nakita niya kung anong kulang sa kanila, discern niya. Sabi niya, tinanggap ba niya ang Espiritu Santo? Ay, hindi namin alam yun. O, ano yung nasa goal o mission ni Pablo? Hindi lang sila maligtas, kundi ang ipagkaloob, ang pangako ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kasi ang alam lang nila, bautismo. No? So sabi ron, hindi po namin alam, narinig, hindi na nga namin alam eh. So ngayon, ipinahayag na sa inyo, tanggapin ninyo. At maging, nang marinig nila, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. So kailangan nilang marinig ang aral patungkol sa banal na Espiritu upang sila rin ay maging saksi. No? Katulad ni Pablo. So sa ating pong pag-aaral, nakita natin ng bakit kailangan ng banal na Espiritu sa atin upang ipagkaloob ang pinangakong kapangyarihan. So may pangako na kailangan tanggapin at naghihintay. At hindi tayo pipersahin ng Panginoong Yesus na siyang baptizer, kundi yung ating pagsuko at pagtanggap sa pangako na yun. Pangalawa, upang patibayan ang katapatan ng Diyos hanggang sa malubos ang kaligtasan. So kung wala akong banal na Espiritu, hindi tayo makapamuhay ng pagsunod sa Kanya, at hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos na gusto niyang gawin at patuloy pang gagawin sa pamamagitan natin, dangan niya lamang mamuhay sa Espiritu. Okay? So, pangatlo, upang iparanas ang pakikipisan ng Diyos sa paglilingkod sa iglesia. Kung walang iglesia, wala hong pagkilala sa Diyos. Walang pagkilala sa Diyos kung wala po ang iglesia. At ito lang ang espasyong inilagay ng Diyos upang ang taong maibalik sa Kanya ay Kanyang pangasiwaan, palakasin, dahil isinugo niya ang banal na Espiritu. Wala ho tayong kapangyarihang maging saksi, di natin kayang baguhin ang kaisipan ng tao. Ang tanging kapangyarihan, ang banal na Espiritu. Amen? So, tayo po ay tumayo at